Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, so kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Madel, 42 years old. Housewife at merong 2 magagandang anak. Ang buhay po naming pamilya ay sakto lang. DJ Lindsay, hindi po kami mayaman, pero hindi rin naman kami ganon kahirap. Yung relasyon naming pamilya, masaya naman. Kaya lang, nagkaroon po kami ng lamat ng asawa ko nung malaman ko na isa pala siyang kabit. Other man. Pero DJ Lindsay, hindi basta-basta. Mayaman po yung babae. Hindi ko rin po alam kung alam niya na meron ng pamilya ang asawa ko. Wala naman din akong magawa dahil yung mga bagay na gustong bilhin ng asawa ko na hindi niya mabili para sa sarili niya, yung babae yung nagbibigay. Yung babae yung bumibili ng mga bagay na yun para sa kanya. Binibilihan ng mga mamahaling gamit, gadgets, appliances, ultimo mga damit at underwear. Alam ko naman all this time. Ramdam ko at pangitang-pangita naman, DJ Lindsay. Kaya minsan ko nang tinanong yung mister ko, pineperahan mo lang ba yung babae? Hindi siya nakasagot. Ang kinakatakot ko, DJ Lindsay, ay baka napamahal na siya doon sa babaeng yon dahil sa binibigay sa kanya lahat-lahat. Hindi ko kayang ibigay yon sa kanya. Hindi ko magagawa yung mga ginagawa ng babae na pagbibigay ng luho sa asawa ko. Wala naman po kasi akong trabaho.
Alam mo, DJ Lindsay, nakailang beses na rin po akong nagmakaawa sa kanya. Ang sagot lang niya sa akin, ano bang problema mo? Nakikinabang naman kayo ah. Ginagamit din naman namin yung mga binibigay ng babae. Appliances, gadgets para sa mga anak ko. Nakikinabang naman daw kami ng mga bata sa pagbibigay. Lalo na sa mga gamit sa bahay at pang-grocery. Nagbibigay din yung babae ng pera sa mister ko kapag hindi sila nagkikita. Yun yung pinambibili namin ng mga gamit sa school ng mga bata. DJ Linz, anong kalaban-laban ko dun? Napakayaman ng babae. Samantalang ako, nandito lang sa bahay, nag-aalaga ng mga anak. Payo naman po. Di ko alam kung alam ng pamilya ng asawa ko ang ginagawa niya. Wala po akong mapagsabihan nito dahil ayokong sumama ang tingin ng mga tao sa mister ko. Muli, ako po si Madel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Ang oras natin sa Mungkap noon. Check your time, 17 minutes after 9. 9:17 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. You were still with me. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Hanggang mamayang alas 11 po nang nagmamagandang umaga tayo magsasama-sama. And sa mga nagtatanong pa rin, Lindsay, paano nga po ba mag-send in ng story sa Lihim ng Liham? Paano po ba magsumbong? Magsumbong? Gusto mo yung magsumbong ka ba? Sumbongera ka pala eh. Paano mag-send in ng story sa Lihim ng Liham? Send mo lang yan sa facebook.com/energyfm1067 or Lindsay1067 sa Facebook. Okay. Doon na lang sa Lindsay para makita ko agad. Lindsay1067. Lihim ng liham. Naku, di ba? Laging tinatanong ng mga tao. Kapag daw ang mga lalaki at babae nagko-commit ng nag-cheat sa isa't isa, magkaiba daw yung tanong eh. Ang lalaki kapag nag-cheat ang babae, ang tanong lagi, may nangyari ba sa inyo? Wow! Kapag ang babae naman nalaman na niloloko siya ng kanyang asawa, ng kanyang mister, ng kanyang jowa, ang tanong palagi is, mahal mo na ba siya? Diba? Kasi alam natin pareho na kapag diba? Magkaiba yung atake ng bawat gender sa infidelity o sa cheating. But anyways, cheating pa rin yan! Masama pa rin yun! Ano masasabi mo, mahal ko, Pangga ko, baby ko, diba? Ito kasing ang kwento naman natin na si Madel, may asawa siya, tapos yung asawa niya ang nakikinabang. Kumbaga alam niya at alam nilang lahat nakabit yung kanyang asawa ng isang mayaman na babae, mahal ko, Pangga ko, baby ko. Sabihin mo sa akin, kung nakikinabang ka doon sa kinukuha o nakukuha, napapala ng asawa mo doon sa kanyang kabit o sa pagiging kabit niya, no, bilang lalaki, ano ba? Magrereklamo ka pa ba? Wow!
Kasi yung pangkain ninyo, doon ninyo kinukuha. Yung mga gadgets ng anak mo, doon kinukuha ng asawa mo. Diba? Kumbaga, gumagaan yung buhay ninyo dahil doon sa ginagawa ng mister mo. 'Di ba? At ikaw wala ka naman ding 'di ba? Wala ka namang magawa dahil sabi mo nga isa kang nag-aalaga ng mga anak mo. 'Di ba? Nandiyan ka lang sa bahay at nag-aalaga. Mahirap kaya mag-alaga ng mga anak, 'di ba? Okay Kaya, naku, halika na. Sabihin mo sa akin kung ano nararamdaman mo. Humihingi siya ng payo sa atin. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. Paano daw ba niya i-handle at paano daw ba niya aaksyonan tong ginagawa ng kanyang asawa? Okay, message mo ako, facebook.com/energyfm1067. Click live. Click mo yung live dyan. Tapos comment ka lang dyan, mahal ko. Lihim ng liham. Sabi ni Ellen, "Uy, Mi, gising! Kasalanan mo ba na hindi mo mabili ang mga gusto ng asawa mo? Nasa sa kanyang kasalanan dahil hindi ka naman talaga obligadong bumili ng mga gamit ng mga asawa mo. Kaya kinakayan-kayanan ka lang yan kasi sumasabay ka sa agos ng gusto niya. Nakakadiri naman yung ganyan, may kasalo ka sa kanya. Isipin mo din yung dignidad mo, hindi para maging martir. Tapos ipapamulat niya sa mga anak nyo na yung kerida niya ang bumubuhay sa inyo? Ano ba? Nasaan ba ang balls ng lalaking yan? Hoy! Usapang balls. Basketball, ikaw naman. Sabi naman ni Army, yan ang hirap pag walang income ang babae, hindi makahiwalay sa asawa kahit tinataihan na siya sa ulo. Kasi hindi niya nga kayang bumuhay ng mga bata, magtrabaho kate. Talikuran mo na yung asawa mong nagpapakamot sa iba para lang sa pera. And the nerve na sabihin na nakikinabang rin kayo sa pagbebenta ng kanyang sarili. Gising na ate, wag ka na magpaka tanga pagdating sa kanya. 'Di ba? Kuhang-kuha mo ang gigil ko at sabi ni Army. Sabi naman dito ni Jenna, ang saklap, kuhanin mo na yung mga anak mo, sender, at ipaalaga na lang sa mga magulang mo. Mangutang ka na ng pang-abroad sa 'di ba, kumuha na magbabantay sa kanila. Gawin mo yung inspiration. The best yung reason ng asawa mong nakikinabang naman kayo ng mga anak mo. Proud na animal yung asawa mo. Proud daw sa ginagawa. Anyway, sabi naman po dito ni, sino pa tong nandito nag-comment dito? Mahal ko. Sabi ni Sheena, ano bang gusto mong mangyari, sender? Obviously, humihingi ka ng payo. Wala nang respeto ang asawa mo sa'yo kasi harap-harapan na niyang gina-justify sa'yo mga ginagawa niyang kalokohan, pati na sa mga anak ninyo. Pag-isipan mong maigi, sender, ang nais mo at isama mo ang mga anak mo sa plano mo. Kung gustong madaming paraan, kung ayaw naman napakaraming dahilan, hindi ka mabigyan ng respeto ng asawa mo, ikaw mismo magbigay nun sa sarili mo. Yun lang po ang masasabi ko, DJ Lindsay. Lihim ng liham. Sabi naman ni Sean, wala na kayong respeto sa relasyon bilang mag-asawa. Ano pang respeto ang may tuturo ninyo sa mga anak ninyo paglaki? Sabi naman ni Christy, mas pipiliin mo atang malaman ng mga anak mo in the future kung anong pinagagagawa mo ngayon at kamuhian at pandirihan kanila pagdating ng panahon. Or baka gayahin kanila kasi ganyan ka bilang nanay. Lihim ng liham. Hoy, sabi naman dito ni, sino ba itong mga pangga natin na nagko-comment dito? Basa tayo ng mga live comments natin on the air, mahal ko. Sabi ni Darwin Madel, sorry pero parang sinasabi sa'yo ng asawa mong wala kang kwenta indirectly. May sugar mommy na ang asawa mo. Hinayaan mo na lang alipustahin ka, hindi naman tama yata yan. Halatang kayang ibigay yung lahat ng needs galing doon sa babae niya na hindi mo kayang gawin. Sabi naman ni Arch, I strongly question ang pagkalalaki ng asawa mo. Why would you want to stay with a gold-digging, two-timing husband? Iwanan mo na yan at di mo na kailangan ng lalaking ganiyan. Lihim ng liham. Sabi naman ni Abet, naku, patay tayo dyan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kung ako, sabihin mo na lang sa Mr. Mo, itigil mo na yan. Nasusunod na ang luho niya, pero masisira naman ang pamilya nyo. O, di ba? Mamaya matulfo pa kayo sa bandang huli. Feli Katapang, masakit pero ayun ang tunay. Alis ka na dyan sa asawa mo. Sabi naman ni San Francisco, hello DJ Lindsay, sana masin yung story ko. Sige, tingnan natin yan ha, maya-maya ng contest. Sabi ni Morgan Fox, humingi ka ng pera pang business kay Sugar Mommy, tapos improve mo ang status mo, then leave yung financer. Ang talino, be! Ang taray! Oo, wais! Sabi naman ni Choyams, ate, umalis ka na dyan, hindi mo deserve yung asawa mo. At ano ba name niyan? Ano?
Sako ko yan eh. Yun pala yun. At, sige, yun na yun. Sabi dito ni Baby, correct. Sabi naman po ni mga pangga natin, well, hello muna and good morning kay Feli, kay Elizabeth, and kay Rosemary. So, yun po yung sabi ng mga pangga po natin. I-comment mo pa yan at ako bahala, babasahin natin yan. Huwag kang magalala. Sabi ni Epi, uso na yan noon. Ride ka na lang, deadma at shopping ka na lang. Galing! Tarahay! Diba sabi nga nila, if you can't beat them, join them. Nakakaloka. Humingi ka linggo-linggo, no? Uy, wala na akong pang-rebond. Wala na akong pang-nails. Ganyan, wala na akong pang-lashes. Wow! Para humingi yung asawa mo dun sa kabit niya. Dun sa kabit, tapos mag-away silang dalawa. Ikaw hingi ka lang ng hingi araw-araw, tapos itago mo, isubi mo lang. Start your own business, be. Ang galing eh, no? Okay Pero syempre, talagang manliliit ka bilang babae. Dahil kasi syempre ikaw yung misis eh. Tapos sa iba niya nakukuha yung kaligayahan, di ba? Wow! May mga lalaki pa naman na sobrang materialistic. Yung hindi indirectly sinasabi sa'yo, pero mararamdaman mo na masaya sila sa mga bagay-bagay. No, masaya sila pag nakabili sila ng ganito, masaya sila kapag, kumbaga pride nila yung mga nabibili nila eh, no? Di ko lang alam kapag hindi nila pera yung ginamit. Basta ang alam ko, may mga karamihan ng lalaki materialistic. Wow! Kumbaga nandun yung pride nila sa mga bagay na nabibili nila. 'Di ba? Lalo na kung mga bigatin 'yan, 'di ba, no? But anyways, nasa sayo yan. Kakayanin mo ba? Ilang taon na ba kayong ganyan? Kumbaga 2-3 taon na kayong ganyan, kakayanin mo ba kung in the next 3 years ganyan pa rin ang setup ninyo? Wow! Paano kung may mangyari doon sa misis, doon sa kabet? Hindi nga kayo lahat, kung dyan na kayo umasa lahat. Dapat hindi maging habit yan, sinasabi ko sa inyo. Diba? Bakit meron bang kapansanan yung asawa mo, tayo magtrabaho? Yan ang problema kapag naging naging komportable na. Kasi napaka-convenient for him. Napaka-accessible ng pera dahil meron nga siyang sugar mommy. Diba? Tapos nung tinanong mo kung mahal na ba niya, di siya agad nakasagot. Wow! Feeling ko mahal niya na eh. Kasi syempre, ang tao, minamahal natin yung taong alam nating nakakapagbigay sa atin ng comfort, 'di ba? Ng convenience. 'Di ba? Nagiging nagiging importante siya kasi doon niya nakukuha lahat ng kailangan niya. 'Di ba? Mapa necessities man 'yan o luxuries. 'Di ba ganoon naman tayo mga tao? It's human behavior. Wow! So feeling ko, kahit nung una hindi naman niya masyadong mahal, ngayon mahal na niya. At mahirap kalaban yan. 2 na kayo sa buhay niya. Lalo na kung hindi niya maiwa-iwanan. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, bakla, problema yan. Oo. Siguro, kung talagang kaya mo na sa sarili mo, no? Actually, kahit hindi mo pa nga kaya eh. May right ka naman eh. Diba, mag-demand ka o magpapili ka. Sino ang pipiliin mo, ako o siya? Diba? Oo, asawa ka eh. Mga anak kayo eh. Wow! Sasabihin ng iba, di naputol yung sustento, Lindsay. Ano naman ngayon? Di ba nga, for better or for worse, for rich or for poorer, ganyan. Dapat magkasama kayo, dapat pareho kayo nagtatrabaho para maging maayos yung buhay. Oo, siya nga nakakapag-provide, pero alam mo sa mali nang gagaling, yung pinang-provide niya. Wow! Sabi ng mga pilosopo, practical lang, Lindsay! Mukha nyo, practical, nakakaloka kayo. O sabi dito ni Epi, kausapin mo ang sugar mommy, parent mo si Jowa, di may income ka. Hoy! Maayos kayo na mga comment ninyo. Sabi naman ni Sylvia, DJ Lindsay, relate ako dyan. Kay ate noon, ganun din po ako. Pero mabait akong asawa, nananahimik na lang ako kasi marami akong pera. Haha, uso na ngayon yan. Uy ba? Alam nyo, depende talaga yan sa standards ng tao. But for me, it's a no. Wow! May mga taong mananahimik lang because nakikinabang nga sila. Pero may mga taong hindi kaya eh. Hindi kinakaya. At kung meron silang pagkakataon para baguhin ang sistema ng buhay nila at umalis doon sa ganong phase ng buhay, gagawin nila yun. Nasa sa'yo yan. And I truly respect you, Sylvia, kung ganyan yung pamumuhay ninyo. Kanya-kanyang trip naman yan. Kung kaya mong sikmurain, why not? Diba? Di go. Trip mo yan eh. Kung ayaw mo mahirapan, ayaw nyo maghirap sa ganyang pamamaraan, di go. Diba? Pero may mga tao nga na, alam mo yun, kahit anong mangyari, dapat paghirapan natin tong pamumuhay natin.
Kung meron man tayong gustong bilhin, paghirapan natin. 'Di ba? Kasi mas nate-treasure natin 'yan, 'di ba? Mas nagkakaroon ng value kapag ang isang bagay pinaghihirapan. Ganon din yung relasyon, 'di ba? Kailangan paghirapan mo yung ipapakain mo sa pamilya mo, 'di ba? Yung pagbibigay mo ng oras, ng value sa asawa mo, 'di ba? Yung prime na ibinibigay mo dun sa asawa mo. Yung premium pala na pag sinabing asawa ko to, siya lang may access sa akin. Siya lang yung pwede kong kalambutsingan sa gabi. O sa umaga, o sa tanghali. 'Di ba? Kasi asawa ko to akin lang to. 'Di ba? Hindi yung asawa ko nga to. Pero yung isa binibigyan ako ng pera kaya let's go. Mahirap yung ganyan. Para saan pa yung asawa mo? Oh, display? Decoration in the papers lang? Huwag ganon. Lalong-lalo na lalaki kay, di ba? Alam ko sinasabi ng society that men should provide. Minsan, women provide na din. Pero alam mo yon, sa magandang paraan sana. Sa magandang diskarte sana. Sabi ni Abet, mahal na niya yan. Pero, biro mo, nakakakuha siya ng mga libre lahat. 'Di ba? Ang sabi pa naman, masarap magmahal ang kabit. Hoy! Sinasabi ko. Kaloka kayo talaga. Oo. Sabi dito ni Kenneth, haha, wag ka na umalis sa sitwasyon na yan, te. Masasanay ka rin dyan. Ano ba kayo? Pero syempre nagbibiro lang yung mga pangga natin, 'di ba? Maganda pa din yung malinis yung pamilya ninyo, makakatulog ka ng peaceful sa gabi, masasabi mong asawa ko to, 'di ba? Ganon. Sabi naman ni AV, humingi ka ng pera tapos ipunin mo, tsaka mo iwanan yung asawa mo. Alam nyo tong lihim na, kayo talaga, pinagtitripan nyo na yung mga comments sa lihim ng liham, nakakaloka kayo. Pero thank you very much for sharing your witty comments with us. Yun nga. Again, Madel, we wish you well and we wish you luck and sana maging blessed ka dyan sa marriage mo. Ayusin mo, kausapin mo yung asawa mo. Sabihin mo na hindi ka na komportable sa ganyang sitwasyon and may gusto kang baguhin sa pagsasama ninyong dalawa. O, dapat mag-exert ka ng effort para ituwid kung anong mali sa pamilya ninyo. Mag-usap kayo, 'di ba? Magkaroon kayo ng kasunduan. Ngayon, kung hindi mo makasundo yung asawa mo, then you know what to do. 'Di ba? You definitely know what to do. Kung kasal kayo at meron kang ebidensya, ganyan. Meron kang ebidensya, mare, na niloloko ka ng asawa mo, may videos ka, may photos ka, mag-file ka ng kaso sa asawa mo. Hindi nga, totoo yan. Lalo na kung kasal naman kayo, 'di ba? 9:33 ng umaga, but then again, sana maayos yung problema ninyo and go back to the core kung bakit kayo nagpakasal, kung bakit kayo nag-start ng pamilya. Dahil mahal ninyo ang isa't isa. Diba? Ganon talaga ang life. Minsan may mga magtatry kumuha sa mga taong mahal natin. Wala kang magagawa kundi ipagdasal na lang na sana wag silang sumama. Sana akin ka lang. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. May gusto ka